sa atin pong matutunghayan sa Marcos chapter 2, Marcos chapter 2 verse 27. Sa Marcos chapter 2 verse 27. Chapter 2 verse 27 ng Marcos. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Diyan sa scripture, atin pong bigyan ng konting paglawak sa maikling oras. At atin pong susundan ang paliwanag ni Apostol Marcos kung gaano ka-importante sa panahon natin. Tulad nung binasa ng ating kapatid, no? At tutunghayan natin ang bahagi sa aral sa Biblia na ito po ay ating makikita dito sa Revelation chapter 7. Dito sa verse 14, bago natin balikan yung Marcos chapter 2 verse 27. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakapaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay ang nanggaling sa malaking pagpipilihan at nangagbukas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Yan. So yung word na Great Tribulation ay meron siyang pinapatungkulan. Walang iba kundi yung mga tao. At yung mga taong ito, saan galing? At ano ang ginagawa nitong mga taong ito? Ang sabi kanina, sila ay nanggaling sa mahigpit na kipighatian. Ibig sabihin, merong pinagmulan, pinanggalingan, na itong mga ito na nanggaling doon, sila ay naghugas ng kanilang mga kasuotan o mga damit. Dito ngayon sa binasa natin, mapagbulay natin sa atin pong pag-aaral. Sapagkat merong dalawang Jerusalem na pinag-uusapan sa Biblia. Yung Jerusalem na mula sa alipin kay Agar. Yung isang Jerusalem ay mula sa Malaya kay Sara. Na itong dalawang Jerusalem na ito ay mananaog ito mula sa langit. Pag sinabing manaog, literally, pwede mo siyang i-interpret ng literal na katulad ng coming of the Lord. Lalo na pwede mo siyang i-interpret ng spiritual interpretation. Sapagkat ang aral sa coming of the Lord sa spiritual interpretation, yung bilis niya, na ang ganamit niyang bilis yung kasing bilis ng kidlat mula silangan hanggang kanluran. Ngayon, dito ngayon sa ating pag-aaral, para po matiyak ng bawat mananampalataya, ang bawat katayuan, ang bawat sinuman dito sa panahon ng tribulation or Great Tribulation, dito sa Revelation chapter 21, verse 10, tingnan muna natin yung Revelation chapter 21, verse 10. Dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok. At ipinakita sa akin ang bayang banal ng Jerusalem. Yun. Nananaog mula sa langit at buhat sa Ngayon, sa binanggit ko kanina, na itong isang Jerusalem mula sa alipin, na itong isang Jerusalem mula sa Malaya, kay Hagar at saka kay Sara, merong isang Jerusalem na manaog mula sa langit
na iba ang pagkatawag po na binasa sa Tagalog kanina, isang bayang banal. Ngayon doon sa angkang yon, nagmula lahat yun kay Abraham. Kaya merong binanggit sa scripture na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. So merong tatlong binanggit sa Biblia na ito si Isaac ay mula kay Abraham, na itong si Jacob ay magmula kay Isaac, na itong Jacob ay apo ni Abraham. Sa buong daigdig na ito, tatlong lahi ang umiikot that we have more than 8 billion people. Kaya hindi kapagtaka na merong mga taong manloloko, merong mga taong tapat, merong mga taong talagang manampalataya, na itong tatlong ito na merong iba't ibang bansa katulad ng China, Singapore, Japan, America, Spain, sa 197 nations, mapapansin mo ang kanya-kanyang pananampalataya. Ngunit doon din nauwi sa tatlong lahing ito. At ngayon, makikita natin kung paano ito nilinaw ng Diyos na pagdating sa Great Tribulation, merong tinatawag na exempted dito. Pero sikreto ito na pinahayag ng Diyos na sa panahon natin, anumang pananampalataya ng bawat tao, sisikapin niya na makakonek siya doon. Na yung pagkakonek niya, merong ibibigay sa kanyang paglilinaw kung paano niya matiyak ang kanyang sarili. Sapagkat sa panahon ito, hindi pwede ang Christ believers or ang mananampalataya sa Diyos in the name of Jesus Christ na makakonek siya kay Jacob style. Si Jacob ay meron siyang ginawa sa kanyang panahon kung paano siya pinagpala. Naroon na po yung sistema ng by force. Naroon na po yung sistemang dinaya niya ang kanyang panganay na kapatid. At si Isaac naman, nabulag nung sa kanyang katandaan. At nung siya nabulag, sinamantala siya ni Jacob na ang basbas instead na ibigay ni Isaac doon sa kanyang panganay na kapatid o panganay na anak, napunta kay Jacob. Ngayon, itong mga basbas na inaasam ng marami na sila ay mabasbasan, kailangan ang basbas po hindi galing sa kay Isaac at Jacob, kundi dapat mula sa Diyos na ito ay basbas ng Diyos kay Abraham, na kung paano ang Diyos nag-promise kay Abraham. Kaya dito natin titingnan ang ating individual na katayuan sa daigdig na ito, kung saan nabilong ang ating katayuan sa buhay na ito. Sapagkat pagdating sa panggoberno ng Diyos, ang lahat po ay ilalantad niya. Babae, lalaki, mayaman at mahirap. Lilinawin niya na dito pagdating sa Great Tribulation, dito malalantad lahat kung sino ang exempted at sino ang tatamaan dito. Kasi hindi na po pinag-uusapan ng pera dito. Ang pinag-uusapan dito ay yung paglantad na ng Diyos. Kung saan nabilong yung taong ito. Kay Isaac ba? Kay Jacob ba? O Abraham? Or dito sa Holy City na ito? Sapagkat ito yung city na nakita na manaog mula sa langit. Na ito yung syudad na loobin ng Diyos na mapabilang yung mga mananampalataya dito. And I hope mapabilang ang mga sumampalataya sa Diyos in the name of Jesus Christ. Okay, let us proceed. Revelation chapter 7 verse 1. Chapter 7 verse 1. Start tayo sa Revelation chapter 7 verse 1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. At pinipigil ang apat na hangin ng lupa.
upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man sa anumang punong kahoy. Hmm. Ayun. Yung gumawa, yung anghel, yung anghela. At mapapansin mo dito sa binasa sa verse 1, pinipigil ang apat na hangin ng lupa. So alam naman natin, north, south, east, west. So kung pag-iisipan natin yung mga bagyo siya nagdaan, sa panahong ito, sa ginawa ng mga anghel, pinigil nila. No? Ang hangin sa lupa o sa dagat man o anumang punong kahoy. Ayan na. Bantayan niyo ang talatang ito sapagkat bagamat thousands of years ang pagkasulat nito, this present time spiritually, makikita natin kung paano ang galaw nito sa panahon ngayon. Okay, verse 2. Verse 2. At nakita ko ang isang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Mm. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig ng malakas sa apat na anghel na pinagkalooban na ipahamak ang lupa at ang dagat. Verse 3. So pagka tinignan mo yung propesya sa panahon ni Propeta Juan, the beloved, pag inimagine mo spiritually, yung nakita niya, nakita ba natin? Pag hindi makita sa panahon natin, hindi kalinya sa propesya. Pag hindi nakikita ng church ngayon yan, hindi siya Abraham seeds. Kailangan makita yun. Sapagkat ang pagbabasa, pwede siyang basahin na sinasabing, nakita ng anghel. Pag tinanong ka, nakita mo ba? Sapagkat yung anghel na yan, anghel ng Diyos. At yung Diyos na ito, natatayo sa kalagitnaan natin, ito mababasa natin. Yun din ang magbibigay katulad ng binigay kay John the Beloved. Ang nakita niya, makita mo rin. Pag hindi mo makita ngayon at hindi makita ng mga churches at bawat leader yung nakita ni John the Beloved, yung syudad na yun nakatago, hindi nakikita. Kaya mangyari sa panahon natin, bago tayo magpatuloy, maraming mga Christ believers involved sa iba't ibang korupsyon, involved sa iba't ibang krimen. Kahit ang ating mga politician ngayon, involved sa iba't ibang bagay na laban sa batas ng pinaglaan ng sanlibutan. Ngayon, pagdating sa Romans chapter 13 verse 1, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ibig sabihin, paglabag ng isang tao doon sa batas na yun, paglabag na rin sa Diyos. Pagdating ng tribulation, yung great tribulation na ito, ang pera hindi pwedeng pangtakip sa isang tao sa pagkakamali niya. Kaya ang mga mayaman at mahirap, inanya niya na pinapabalik sila ng Diyos. Kasi nagkamali na sila ng kanilang direction ngayon na ang pagkaalam ng mga tao, kapag nakakunik ka sa lahi ni Jacob, okay na. Pag nakakunik ka na sa lahi ni Ishak, okay na. Hindi po yun. Sapagkat ang pinangakuan ng Diyos, hindi si Ishak at Jacob, kundi si Abraham. So, as a Christ believers, sa time natin, pagdating ng Great Tribulation, dito magkalantaran lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Muslim, Buddhism, Christians, Hinduism, Jew, makikita natin. Kaya merong binanggit sa Matthew chapter 24, yung famine, yung crime, yung earthquake, yung mangyayari sa panahon ito, yung mapapansin ko, kaya pala may propesya na may ganong pangyayari. Sapagkat ang Holy City, hindi talaga nasumpungan siya sapagkat itong syudad na ito, hindi ito katulad sa isang bansa na kapag na-establish siya as a nations, umabot na sila sa ganong population, pwedeng i-apply nila at magiging syudad sila. Ito kasi po, spiritual to. Okay. So, doon sa binasa ng ating sister, sinabi doon sa verse na binasa niya, sa verse 3, okay, Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy,
hanggang sa aming natatapatan sa kanilang mga noo, yung mga alipin ng ating Diyos. Ibig sabihin, nung hindi pa natatakan, may posible na yung mga tao na alipin ng Diyos tatamaan nung Great Tribulation na posibleng mangyayari sa panahon nila maging sa panahon natin. Kasi ang Great Tribulation po, hindi lang sa panahon nila, kundi hanggang sa panahon din po natin. Ibig sabihin, kailangan siyang matatakan muna. Kaya pinigil nila ng hangin sa apat na sulok ng daigdig sapagkat yung mga anghel ay meron silang gagawin. Kaya nakita ni John the Beloved ang mangyayari sa buong daigdig na kailangan makita ito natin, maging ang bawat leader sa bawat churches, kung paano po ang mga anghel na nagsabi dito ayon sa nakita ni John the Beloved. So sabi niya sa English Bible, saying, heart not the earth. Huwag saktan. Neither the sea. Kasi ang mundo, create ng Diyos. Ang dagat, create ng Diyos. Lahat ng planeta, create ng Diyos. Till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Yan. Okay. Verse 4. Verse 4. Narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angka ng mga anak ng Israel. Yan na. Ilan? 44,000. Ngayon, pag binasa mo yan, up to verse 4, 5, makikita mo, magmula sa ang kanino? Unang angkan. Unang angkan na pagkabanggit. Sunod na verse. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan. Ngayon, mapapansin nyo po, medyo dandahan sa pagbabasa. So, mapapansin mo, ang unang binanggit dyan sa aklat na yan, walang ibang angkan, kundi angkan ni Huda. Kakaiba siya. Kasi ang scripture, pag binasa mo, mapapansin mo dyan, na ang unang binanggit sa angkan ni Huda, doon din lumabas itong magbibigay ng secured pagdating sa Great Tribulation. Yan na. Ngunit, hindi exempted dyan yung kay Benjamin, kay Naphtali, kay Manasseh, kay Aser. Okay, tuloy mo sa sunod na verse. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Ruben. Sa angkan ni Gad ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. 12,000. Sa angkan ni Naphtali ay 12,000. Sa angkan ni Manasseh ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Sabulon. Sa angkan ni Sabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Yun. Si Apostol Pablo mula sa angkan ni Benjamin. Na itong Apostol Pablo, siyang apostol ng Gentile, siyang apostol natin, na mula sa angkan ni Benjamin. Ngayon, magmula doon sa angkan ni Huda hanggang kay Benjamin, yung 12 tribes na yan, si 12 anak eh. Na bawat lahi ay merong 12,000 na tribo. Ngunit ang binanggit dyan na unang tribo, ang tribo ni Huda. Na itong Huda mula sa angkang ito, si Mary at si Joseph mula sa angkan ni David, na si Mary siyang nanganak ngayon sa ating tagapagligtas. Yan na. Makikita mo ngayon yung 144,000, yung
isang Jerusalem mula sa alipin, sapagkat si Abraham nagkaroon ng anak sa kanyang alipin, na ang rason, hindi na nila tiyak kung si Sarah manganak pa sapagkat si Sarah ay may edad na. At yung mag-asawa ay nagkasundo na sipingan si Agar para magkaroon ng lahi si Abraham magmula kay Agar. Dahil ang sabi ni Abraham, paano at sino ang magmana sa kanyang kayamanan kung wala siyang anak? Sabihin, ang tao pag nag-iisip ng ganon, na parang iniisip ng tao na isang kawalan at kakulangan niya pagdating ng panahon, na masyado ka nag-iisip ng future. Nagkaroon ng pasya ang mag-asawa na gawin nila ang pagkasundo na sipingan ni Abraham yung kanyang alipin. Sa madaling sabi, naganap ang nangyayari at doon nga nanganak ang kanyang alipin. Ang pinanganak niya ay si walang iba, si Ismael. Ngayon, dumating ang panahon na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Sometimes naiinip ang tao sapagkat lahat po, ang binanggit nga sa Biblia, there are 30 things in terms of family na merong mga bagay na binabanggit na sa mundong ito walang libre. Lahat po merong bayad. May bayad lahat. Ngayon, ang pinakita dito, nung kinausap ng Diyos at natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, nagkaroon ng anak sila si Sarah at saka si Abraham sa ganong katandaan. Kaya kung titingnan mo, ang mas panganay sa anak ni Abraham kay Sarah at saka sa alipin, mas panganay si Ismael. Kaya kung mapansin mo sa tao, pag sinong panganay, siya yung tagapagmana. Na itong pagmamana na pinag-uusapan na ito, kiniklaim din sa panahon natin ng Islam. Kiniklaim din sa panahon natin sa Christian. Kapwa nag-claim na sila'y binhi ni Abraham sapagkat si Isaac at saka si Jacob, kapwa nagmula kay Abraham. Tanong, itong nakita ni John the Beloved ngayon sa panahon ngayon sa Great Tribulation na binanggit kanina, itong 144,000 na mula kay Isaac, na ito namang isa ay mula kay Jacob, na yung Old Jerusalem, ang bababa, hindi na yung old, kundi yung new. Ngunit pinakita ng scripture kayo na yung Manaob ay tinawag siyang Holy City. Yan na. Pag sinabing Manaob, saan galing yun? Galing sa taas. Halimbawa, sa Micah chapter 4, verse 2. Micah chapter 4, verse 2. Okay, bago natin balikan yung Revelation chapter 7. Micah chapter 4, verse 2. Sa araw na yaw, sinasabi sila. Maraming bansa ay magsisiparito at magsasabi, magsiparito kayo. Tayo magsiaho sa bundok ng Panginoon. Yan. Sa bahay ng Diyos ni Jacob, at ay magtuturo sa atin ng kanyang mga daan, at tayo magsisilatan sa kanyang mga latas, sapagkat sa Diyos ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Yan. Pag hinanap mo yung lungsod, pag hinanap mo yung bundok na yan,
ang lahat ng tao, sabi sa Scripture, tuturuan sila ng mga kautusan ng Diyos ni Jacob. Sapagkat si Jacob, siya yung apo ni Abraham, siya yung nagdaya ng kanyang kapatid. Ibig sabihin, kailangan ang tao maturuan ngayon tungkol sa kautusan ng Diyos ni Jacob, sapagkat kinakailangan malaman lahat ng tao na itong si Jacob na mula kay Isaac, na itong si Isaac magmula kay Abraham, na tayo ngayon na kinikilala natin si Abraham, si Isaac at si Jacob, na yung Diyos nila, Diyos din natin ngayon. And pagdating sa Great Tribulation, ang tanong, ito bang great city tatamaan? Ngayon na, sapagkat lahat mga believers in God through Jesus Christ. Okay. Ibig sabihin, ang binanggit na yung scripture na manaog mula sa langit at yung kautosan ng Diyos ni Jacob na lahat ng tao aahon doon. Hindi siya literal sapagkat sa panahon natin, kung ang lahat ng tao literal mo pupunta roon, malamang kawawa yung mga walang pamasahe. That is spiritual. Also, the Jerusalem comes from the heaven, come down, na yung Jerusalem na yun, hindi literal, kundi spiritual. Dito makikita natin kung paano ito ginawa ng Diyos ng malinaw. Okay. Dito pa lang pinakita namin yung tatlong Jerusalem. Yung mula sa Libin, mula sa Malaya, at yung New Jerusalem na Holy City. Okay. Tinago ito eh. Sa pag-aaral, actually, dalawa lang din-display, pero tinago itong isa na to. Okay. Sunod na verse. Balik tayo sa Revelation chapter 7. 9. Pagkatapos sa mga bagay na ito ay tumingin ako. Narito ang isang lubhang karamihan na di magbilang na sinuman. Yun. Mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng bukbukan at sa harapan ng Kordero mga daramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Okay. Balikan natin na yung binasa kanina. Yung binasa kanina tungkol sa Holy City. Balikan mo bago natin pagsamahin itong binasa na verse. Hindi, yung binasa mo kayo na sa Revelation chapter 7. 14. Bago natin balikan yung 9. Sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nanganghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng Kordero. Yeah. Naghuhugas ng damit at pinaputi sa dugo ng Kordero. Okay. Yung verse 14 po, at dito sa verse na ito, makikita natin kung paano binibigyan ng Diyos ng linaw magitan ng pagpapakita ng katunayan. Sapagkat yung binanggit dito sa Tagalog, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Itong puntong ito, ang nakakaalam dito ay ang Diyos. Na itong Diyos na ito yung Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at Diyos ni Abraham. Ibig sabihin, sa dami ngayong mananampalataya sa buong daigdig, ang tanong, kanino ang Diyos nangako sa tatlong lahing ito? So, di ba kay Abraham down to Isaac, down to Jacob. Pero si Isaac, nabulag siya sa kanyang katandaan. Nadaya siya doon sa kanyang anak. At ito naman si Jacob, dinaya niya ang kanyang tatay. Dinaya rin niya ang kanyang kapatid na pwedeng nadaya niya si Isaac dahil bulag. Ngunit itong Esau na kumpleto ang mata, nadaya din
dahil nagutom si Esau, siguro kung gutom siya, maaaring hapunan yun. Maghapon ka doon sa bukid, mga ngaso, wala kang almusal, wala kang merienda, wala kang pananghalian. Pagdating mo sa bahay, nanginginig ka na sa gutom. Itong kondisyon. Ibig sabihin, ang promise ng Diyos kay Abraham, binigay ng Diyos. Ngunit, dumating ang punto na nainit yung mag-asawa, na nung dumating ang panahon ng pagkainit, nabaling ang kanilang isip doon sa desisyon, na yung desisyon ay hindi galing sa Diyos. Yan ang mapanganib sapagkat may example pinakita sa Scripture na pag nagkaroon ng naging ganon, posible, kalimitan sa mga tao ngayon, for my personal opinion, nakadesign kay Isaac, either kay Jacob, hindi kay Abraham. At ito ngayon ang pinaka-importante. Sapagkat dito, ang sabi ng Scripture, sa verse 13, 7:13, Revelation. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng maputing damit ay sinisino at saan nagsipanggaling. Ayan na, kung sino-sino at saan nanggagaling. Ang alam natin kanina, pinigilan ng mga anghel yung north, south, east, west sa panahon natin that we have more than 197 nations. Saan galing itong mga ito? Yan na. Ngunit itong paliwanag ng 14, ulitin ko lang. Panginoon, at sinasabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Diyos ang nakakaalam kung saan galing. Ito na, magkalinawan to sa tulong ng Diyos. Ang bawat stand, ang bawat manampalataya sa panahon natin ngayon. Masabi natin, this is not a joke. This is a serious declaration because ang buong daigdig ay nakaharap ngayon sa Great Tribulation. Okay. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay ang nanggagaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit. Itong mga nanggaling sa kapighatian, sila yung naghugas ng kanilang damit. I believe lahat ng tao dumaan sa mahigpit na kapighatian bago niya narating yung panahon. Sabihin na lang natin, nakasumpong siya ng Diyos, nakakilala siya sa Diyos, at natuto siyang maglilingkod sa Diyos. Okay. Yan na. Ibig sabihin, pag sinabing naguhugas, literally, pag iniisip mo, maglinis ka. Baga sa ligo sa panahon natin, nagsabon ka, nagbanlaw ka, nagbihis ka. Nagbihis ka ng maayos na yung bihis na yon, masabi mo na talagang ang bihis kong ito hindi bihis mula noon. Kasi noon ang bihis ko ganito. Pero ang bihis ko ngayon dahil ako'y nasa Panginoon, ito na yung bihis ko. Kaya na, yun ay gawain ng mga taong nagmula sa mahigpit na katigatian. Na itong mga taong nagmula doon, sila nangagbihis. Yan na. Nangagbihis ng damit, ng kanilang mga damit, at pinaputi ng dugo ng kordero. Ayan na. Walang ibang dugo ang nagpaputi, kundi yung dugo ng kordero. Ayan na. Alamin natin yung kordero na ito, kung gaano ka-importante sa ating panahon as the head of the church. Sapagkat itong korderong ito yung ginawa ni Propeta Moises bago sila nakalabas sa Ehipto. Dahil kung hindi ginawa ni Moises ang instruction ng Diyos, alipin, at posible sa panahon natin wala tayong maasahang kaligtasan. Okay. Hebrew chapter 12, magmula tayo sa verse 1 and 2. English Bible.
Hebrew chapter 12, verse 1 and 2. Wherefore, Wherefore, seeing they also are compassed about with a great cloud of witnesses, Mm. let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily visit us, and let us run with great patience Mm. the race that is set before us. Mm. Yan ang sabi? Kaya yamang natutugtog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, Mm. itabi namang walang liwanag, ay Liwag, walang liwag. liwag ang bawat Liwag. pasan at ang pagkakasalang tumipigil sa atin. At ating takbuhin may pagtitiis at takbuhin inilagay sa harapan natin. Mm. English Bible, verse 2. looking unto Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the who for the joy that was set before him, Mm-hmm. endured the cross, despising and shame, Mm. and is sit down at the right hand of the throne of God. Sat down the right hand of the throne of God. Yung kordero, okay, siya yung nakakaalam sapagkat siya yung mula sa Diyos. Siya yung namatay at muling nabuhay. After 3 days and 3 nights, he sat down the right throne of the Father. Anong ginawa ng kordero? He sat down the right throne of the Father. Kailan nangyari? Nung siya ay nabuhay na maguli. Kaya doon sa Marcos chapter 2 verse 27, mapapansin mo talaga na ang Sabat ginawa ng Diyos para sa tao. Na ang Sabat, 7th day, pinag-uusapan lang po yung weekly competition. Na yung namatay at muling nabuhay, kalahati ng isang linggo at kalahati ng isang linggo. Doon sa isang linggo na yon, ang pinag-uusapan din doon sa isang linggo, yung death and resurrection. Tanong, anong araw ang death ni Jesus Christ? At anong araw din ang pagkabuhay ni Jesus Christ? That we determine in every churches, he sat down the right throne of the Father. Yung prophecy yung nakita ni John the Beloved and supposedly makita lahat ng churches. Pag hindi makita po yan mga kapatid, it is nothing. It is useless. Kaya po, tinuturo ang fasting, ang prayer, na talagang kailangan gawin sapagkat kung easy-easy lang ang tao, na parang nasanay lang, hindi niya makita yan. Ang panganib dyan, pag pinasok siya ng pagkainip katulad ni Abraham at ni Sarah. At nagkaroon sila ng pasya na yung pasya hindi nagaling siya. Okay. Hindi pa rin nagtatapos yung plano ng Diyos. Siyempre, patuloy kasi mahal tayo ng Diyos. Ganon siya magbigay ng lawak. Pero mahirap yung binigay na extension ng Diyos, abusuhin natin o abusuhin ng tao. Sapagkat ngayon, ang eternal life, hindi kaya siyang bilhin ng trillions of money. Ang eternal life, hindi pwedeng ipantay ang ginto at peanut. Sapagkat ang eternal life, dinisign ng Diyos through Jesus Christ. Binanggit dito yung kordero na ang pagkabanggit ng Hebrew chapter 12, he sat down the right throne of the Father. At malinaw, yung umupo sa kanan ng Ama, dumaan sa crucifixion, dumaan sa sacrifice, sa suffering, dumaan sa crucifixion. Tingnan mo kung paano ang gagawin niya ngayon dito sa Holy City. Okay. Dito sa binasa mo kayo na, balikan nyo sis yung verse 9 kanina. Revelation chapter 7. 10. 10. Chapter 7, verse 10. Nagsisigawan ang tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay tumasa aming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Wow. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan. At ang matatanda at ang apat na nilalang na buhay. At sila'y nagagpati
Tirapa sa harapan ng luklukan at nanagsisambahan sa Diyos. Anong verse ka? 10. Then, Verse 10. 11 na. Ang sabi, at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Ang tanong, nakaupo na ba yung kordero? Di ba? He sat down the right throne of the Father. Okay. 11. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at sa apat na nilalang na buhay at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Nagpatira pa sila sa harapan ng kordero at nagsisamba sa Diyos. Itong mga galing sa mahigpit na katigatian, sila'y naghugas ng kanilang damit at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Ipinakita dito, itong matatanda na ito, yung nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila ay nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Yan na. Ito yung ipinakita ng Scripture. 12. Seeing Amen. Bakit sabihin ng seeing Amen? Kasi nakita ni John the Beloved ang mangyari sa panahon natin. And supposedly, makita din natin sa panahon ngayon sapagkat yung kordero, he sat down the right throne of the Father. Nakita ng propeta ang ginawa ng mga matatanda, ng mga anghel. At ang sagot natin ngayon, nakita pa natin din. Kaya ang sabi ng Scripture, seeing Amen. Pag nag-amen ka at hindi mo nakita ito, pag nag-amen ang sino man na hindi niya naintindihan ito, lalo na po yung the coming of the Lord, the kingship time of our Lord Jesus Christ, also Jesus Christ's government under Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Yung prophecy yun. Pag nag-amen nga at hindi nakita ito, ibig sabihin, bulaan yun. False yun. Sapagkat dito, ang ipinakita na Scripture, seeing Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. Sa pamamagitan ng kordero, na ang korderong ito nagpakilala sa ating panahon sa pangalang Jesus Christ. Ayan na. Sino si Jesus Christ? Yun yung umupo sa kanan ng Ama sa salitang kordero. Na itong kordero siyang pinatay sa panahon ni Moises, kaya sila nakalabas sa Egypt sa pagkaalipin, sa matinding tribulation. Kasi po, ang tribulation na pinag-usapan, yung Great Tribulation, ang init, ang crisis, kaya mo pang malampasan sa tulong ng Diyos yan. Pero kapag ang tao tamaan ng tribulation sa maling paglilingkod sa Diyos, mabigat po ang magiging katayuan yan. Kasi po, nakabase po yan sa isang sakit na kapag ang isang sakit ay cancerous na wala na talagang doktor na pwedeng magpagaling. Wala nang choice yan. Pero kung may sakit na gumaling, lumakas, hindi pa tinatamaan ng Great Tribulation, maring may mga forgiveness pa gagawin ang Diyos dyan. Sapagkat dito, yung dumaan sa mahigpit na kitagatian, nangaghugas sila ng kanilang mga damit na ang ginamit na paghugas, yung dugo ng kordero. Okay, tingnan mo ha. Tanong, sinong exempted dito sa panahon ito? Okay, tingnan mo natin yung Revelation chapter 2, verse 22. Chapter 2, verse 22. Narito, ating siyang inararatay sa higaan at ang mga nakikapit sa kanya sa palaki kong pighatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. Ang Great Tribulation,
tumutukoy sa maling pagsunod sa Diyos. That is a great revelation. Pero, sabi doon, liban sa kung sila'y nagsipagsisi sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, mayaman ka man mahirap. Ang kayamanang ito, karangyaan ito ay hindi makapagbigay ng depensa sa kanyang sarili para po maiwasan niya ang great tribulation na ito. Nainitan ka, pupunta ka ng ibang bansa. After how many weeks, balik ka rin. Balik ulit sa problema. Nagutom ka at ayaw magluto, kakain ka sa restaurant, pwede kang bayan kapag marami kang pera. And yet, after how many days, balik ka rin sa bahay mo. Ang sabi ng scripture, maliban kung sila'y maghipagsisi sa kanyang mga gawa. Itong mga gawa na ito hanggang kamatayan to ng tao. Ngunit sa panahon ng binanggit ng scripture, yung tatlong lahing ito, ipinakita po sa panahon natin kung anong klase ang lahi ni Jacob at ni Isaac at ni Abraham na gumagalaw ngayon in more than 197 nations. Kung ano ang klaseng buhay ng mga tao. At dito makikita natin sa binasa ngayon sa English Bible, behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation. Paano nagkaroon ng adultery? Paano nagkaroon ng adultery? Ang legal wife ni Abraham, si Sarah, na ang yaman na meron ni Abraham, gusto niyang ipamana sa kanyang magiging lahi. Tulad sa panahon natin, sino bang iniisip nating magmana sa ating kayamanang taglay? Di ba, panganay na anak or family? Na inisip ng taong ito, pagdating ng panahon, sino ang magmana sa aking kayamanan? Sa panahon natin ngayon, in how many millions of Filipino, paano nag-isip ang nanay-tatay sa panahon natin ngayon in terms of mana? Posibleng magulong isip ng tao, posibleng hindi pa niya naintindihan kung paano i-position ang mana na pinag-uusapan sapagkat literally, physically, financially, talagang masabi nating hindi ito katulad ng mga kilalang mga milyonaryo na kinikilala sa bansa natin. Balit, merong mga individual na mga plano, mga idea na kalimitan ang naging kapahingan sa isip ng tao if we talk Sabbath of Christ. Yung may Diyos naman, meron namang Diyos na mag-provide sa nating pangangailangan. Question, kaninong lahi na nakasunod itong taong ito na may Diyos na kinikilala? Like, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ibig sabihin, pag ang Diyos ni Abraham ang kanya pong kinikilala, ang breaking doon sa decision ng mag-asawa, sa panahon natin, hindi na pwede siyang i-apply. Pero kung ang Diyos ni Jacob
Medyo problema ng malaki yun sapagkat ang Diyos ni Jacob at Diyos din sa panahon natin ngayon, kung ang Jacob style ang susundin sa panahon ngayon, magiging useless sa kanya ang pagiging Christ believer sapagkat ang ugali ni Jacob, ang style ni Jacob, bagamat may Diyos, hindi ayon sa kalooban na ipinangako ng Diyos sa kanyang lolo, which is si Abraham. Pero pwedeng magsabay mabuhay ang mga tao na kumikilalang may Diyos tulad ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Pwedeng magsabay. Pilipino, Amerikano, Inchik, Japanese, Spanish. Pwedeng magsabay. Muslim. Pwedeng magsabay mabuhay. But look at indifferent tribes na pinagmulan, hindi parehas ang standing. Ayon sa Islam, kailangan mag-Islam kayo mga Christian. Ayon sa Christian, kailangan mag-Christian kayo Islam. Kanya-kanyang hatakan. Pero kanino ba talaga tayo dapat sasama? Kay Isaac, kay Jacob, o kay Abraham? Amen. Kailangan makita yon sapagkat sa tulong ng Diyos, may holy city na itinakda ang Diyos. Na itong holy city, ito ang place ng mga taong hindi nakaugnay na sa panahon ngayon doon sa sitwasyon na yon sapagkat hindi matanggihan ng sinumang tao na itong mga nanggaling sa mahigpit na kapigatian, naghugas sila sa kanilang mga damit. Ibig sabihin, naghugas, nakita yung mga anghel, nagpatira pa sa harapan ng kordero, at ipinakita sa Scripture kung paano sila sumamba sa Panginoon. Ngayon, dito sa binasang ito, sa chapter 2, nakababasa lang po ni Sister Biblia, verse 22, ulitin natin sa English Bible. Behold, I will cast her into a Bed. and then that commit adultery with her into great tribulation, except Except, of their oh, faith. see? Sa Tagalog, Sister Rima. Niraratay sa higaan, Mm. nag-i-update sa kanya sa marikit, Mm. No. Yung kordero, he sat down the right throne of the Father. Ang trabaho noon dito na mula sa Ama, to save and to redeem. Saan isi-save ang tao? From the great tribulation. So, tayo, tumanggap ng kaligtasan and we repent and baptize in the name of Jesus Christ. Sapagkat kung hindi gagawin ng tao yon, tatamaan siya ng great tribulation. Yan na. Ibig sabihin, ang tribulation without great, pwede siyang mangyari sapagkat nangyari sa panahon ni Abraham, ni Isaac at Jacob yung possible na crisis. Pero hindi great tribulation. Now, in our time, through Jesus Christ, they are exempt or we are exempt in the name of Jesus Christ doon sa great tribulation. Silipin natin yung salitang great. Okay, bago natin balikan yung mga scripture, huwag tayong iwalay doon mamaya sa chapter 7 at saan tayo nagtapos ngayon. Okay, balikan natin mamaya po yan sa ating pong babasahin. Kunin natin sa dictionary yung great sapagkat yung great ay isang term siya na maglilinaw sa panahon natin kung ano pong ibig sabihin. Anong word? Great. G-R-E-A-T. Sukat yan. Great. Great. Tingnan natin sa mga term na
mga definition niya, yung mga meaning niya. Actually, merong binanggit diyan malignant. Yan na, nakakamatay, mortal, serious, mal- malala. Kunin mo yung acute, malubha, malala, talamak, acute definitions. Hmm. Acute, the definitions of acute. It means something sharp and it's a verb. Severe intense or Severe, body malala. of illness to describe Hmm. illness or critical situation. Critical situation. Exemplifies a rapid onset and short duration. Opposed to chronic. So, nakakamatay siya. It can describe infilling or Tapos malala, serious, seryoso, serious, grave, severe, acute, malala. Yan. So, pag sinabing great tribulation, ang tatamaan yan, yung, sabihin na lang natin, yung ayaw talaga tumanggap sa katotohanan. Yung sarado ng isip. Kahit anong pangangaral mo, encourage mo, kahit nilinaw na sa scripture, bawal na maglagay ng Diyos-Diyosan ng mga rebulto, pagsamba sa mga gawa ng ginto at tinap. Sige pa rin, ang tawag niyan, nakadesign yan para sa Great Tribulation. Great. Pero ang isang sakit, bago maging acute, kapag pagamot siya, gumaling siya, hindi siya tatanama ng great. Halimbawa, in-evangelize, tinuruan, in-encourage, lingkod sa Panginoon, magbasa ng Biblia, manalangin sa Panginoon, hingi ng tawad, yung mga ganon. Tapos sumunod po yan at nagpatuloy, pinamuhay niya. Tatamaan siya hindi great kundi tribulation. May kunting, kasi ang tao, kahit may pera ka sa wala, makaranas ka pa rin ng problema. And that is why kailangan mo talaga ang Diyos. Kailangan mo talaga ang Savior na humingi ng mediator para tayo ay pakinggan ng Diyos at magkaroon ng forgiveness doon sa mga pagkakasala ng tao. Ngunit, yung Great Tribulation, pag sinabing Great Tribulation, katulad siya ng isang malalang sakit na nakakamatay. Cancerous siya. Stage 3, stage 4, or ICU, ganyan po ang mga katayuan yan. Serious, malubha, mabigat, malala. Pag seryoso, ibig sabihin, 50-50 ng critical ng situation. Kaya sa panahon natin, sa naglilingkod sa Diyos, ipinakita ng scripture na yung binasa kanina, na huwag ka nang lalabas doon. Ayan. Huwag ka nang lalabas doon. Dahil yung syudad na yon, yung holy city na yon, inalaan na ng Diyos na maging exempt doon sa Great Tribulation. Pag sinabing exempt, ituturo na sa kanya yung tungkol sa tamang pananampalataya, tungkol sa coming of the Lord, tungkol doon sa panggoberno ng Panginoon, tungkol sa pamamahala sa panggoberno ng Diyos. Tuturo na sa kanya. Hindi ka na, kaya minsan merong nag-evangelize sa atin, dumating na ba ang Panginoon sa inyo? Opo. Ay, ibig sabihin, hindi na kayo mamatay. Hindi na kayo magugutom. Siyempre, sagot ng kapatid, hindi na. Ay, ibig sabihin, sagana kayo ngayon. Opo. Sabi ng Biblia, sabi sa panahon ni Paul, ako'y nagutom, bagamat walang makain, pero busog ako. Sa spiritual na time natin ngayon, dapat ang mga bibig ng mga believers, hindi na yung wala, kapos, wala. Tanggalin na yun kasi ang Great Tribulation, nakadesign yan doon sa mga taong cancerous na, mga seryoso na, talagang wala ng panahon para mag-repent sa Panginoon. Wala na. Yan na. Okay. Kaya mabigat ang Great Tribulation.